Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Kumusta, Sir Casper? Maging sa iyong mga tagapakinig. Masaya ako at maibabahagi ko sa iyo ang aking karanasan. Isang nakakapanindig balahibong pangyayari sa aking buhay. Ako pala si Ruel. Simpleng tao lamang na naghahangad lang naman na makapaghanap ng buhay ng tama. Dahil may talento naman ako na wala sa iba at hindi ko namalaya na ito pala ang magdadala sa akin sa kapahamakan. Isa akong freelancer na professional photographer sa online at halos 10 taon na rin. Pag may tawag at may ipapahanap na lokasyon o probinsya ang mga kontak ko, agad ay hahanapin ko ito. Kahit sang lugar man, madagat man o kabundukan. Para kunan ng larawan. At ganyan na ang kinasanayan kong trabaho mula pa noon. Ito lamang ang alam kong hanap buhay at ito na rin ang aking nakasanayan at pinagkukunan ng kabuhayan. Hinahanap-hanap na ng mga kamay ko at mata ang kumuha ng magagandang larawan at ibebenta ko naman sa online sa mga kontak ko. Maganda ang kitaan at easy money na rin kung talagang may tiyaga at may kaalaman ka sa pagkuha ng larawan. At yayaman ka sa ganitong larangan. Lalo na't may kumukuha sa mga likha ko mula pa sa ibang bansa. Ang project ko ngayon ay mga larawan ng malalaking puno. Kailangan ko ang nasa 10 anggulo ng mga malalaking puno. At isama ko na daw ang paglubog ng araw at magagandang kulay ng mga ibon. Saan nga ba ang tamang lugar na dapat kong puntahan, kundi ang Palawan? Sa kabundukan ng barangay Sarasa ako napadpad. Malawak ang kaparangan at malinis na kapaligiran ang aking nadatnan. Malayong lakaran ang aking pinagdaanan sa tulong ng aking kaibigang katutubo ng Palawan. Mahigit 6 na oras mula sa paanan ng bundok. Mahigit 7 kilometro ang layo nito mula sa poblasyon ng barangay. At tiniis ko ang pagod dahil oras na matapos ko ang proyektong ito. Malaking pera ang makukuha ko. Mababayaran ko na ang kamera kong hulugan at makakapag-abot ako sa mga magulang ko. Sino ba naman ang aayaw sa ganitong trabaho? Kay ganda ng kapaligiran at kay payapa ng kagubatan. Trabaho ang sadya ko. Pero pahinga na rin ang aking isipan ang nagagawa nito sa aking utak. Sa kabila ng maraming problema sa kabayanan at sa mga taong nakakasalamuha ko, ay nililibang na rin ako. At ngayong panatag na ang aking isipan at kay sarap pakinggan ang mga huni ng iba't ibang ibon sa paligid. Sanay na ako sa ganitong lugar. Ilang taon na nga ba ako? Ako ang sumusuong sa mga lugar na kakaiba. Marami na akong nagiging kaibigan. Maging mga tribo sa mga liblib na lugar. Ay sanay na sanay ako sa kanila. Ang kaibigan kong si Otyok at ang aso nito ang aking kasama. Galing si Otyok sa tribo ng katutubong Tagbanwa at marunong na itong magsalita ng Tagalog dahil sa kanyang trabaho sa magagandang resort doon sa Palawan. Nakilala ko si Otyok at naging matalik na kaibigan na rin. At dahil nakapag-aral ito, masarap na ito kong kausap at mabait na tao. Nagkataon ng araw na iyon na wala siyang guest.
Kaya naman inihatid niya ako sa magandang kagubatan ng Palawan. 3 sardinas at noodles lamang ay ayos na sa kaibigan ko. Babalikan raw niya ako sa 3 araw. Ligtas ka dito, kaibigang Ruel. Basta wag kang lalampas sa lubid na nakatali sa puno At sana tatandaan mo ang mga bilin ko. Doon lamang at hanggang dito ang pwede mong puntahan at kailangan sa oras na 6:00 na ng gabi. Doon lamang at hanggang dito ang pwede mong puntahan at kailangan sa oras na 6:00 ng gabi. Huwag ka nang lalabas ng tent mo. Dito ka magtatayo ng tent. Sabi nito, sabay turo nito sa lugar. Ganyan kaalaga si Otsyok mula pa noong una niya akong i-guide. Kakaiba ang kanilang ugali kung ikukumpara natin sa mga taong nag-aral na nakatira sa kabayanan. Marami silang kaalaman kumpara sa atin. Marami silang pamahain na wala sa ating mga simpleng tao lamang. Ewan ko ba, pakiramdam ko talaga ligtas ako sa pangangalaga ni Otsyok at ng kanyang mga aso na parang may sariling isip at nakakaunawa sa lahat ng sinasabi ni Otsyok sa kanila. At napansin ko pa kay Otsyok, may sinasaboy itong parang asin o powder na tinatapon niya sa paligid ng tatayuan kong tent. Natatawa na lang ako at hinayaan ko na lang kasi katutubo ang kaibigan ko at mas alam niya ang ganoong kaugalian. Marami siyang bilin sa akin at mga kakatuwang ginagawa niya bago ito umalis sa lugar kung saan doon niya ako iniiwan. At ang kanyang mga asong parang mga militar na nakabantay sa amin at halatang sanay na sanay sa kabuntukan. Isang kwintas pa nga ang ibinigay niya sa akin. Nagtataka man ako sa dami niyang bilin pero kailangan kong sundin. Nakisama na lang din ako sa kanya dahil mas alam niya ang mga bagay na hindi ko naman kabisado, lalo na sa lugar na iyon. Kaibigan, ikwintas mo ito at huwag mong aalisin sa iyong leeg. Pangontra iyan sa mga masasamang nilalang na naninirahan sa lugar na ito. Sabay turo nito sa gitna ng gubat. Nangilabot ako sa kanyang itinuro sa dulong bahagi ng gubat. Oo, kaibigang Otsyok, tatandaan ko ang mga bilin mo. Salamat ha. Sige na, iwanan mo na ako. Sanay ako sa gubat, kaibigan. Wika ko pa kay Otsyok. Hindi lahat ng kagubatan ay sanay ka, kaibigang Roel. Tandaan mo, ang kagubatan may mga lihim na hindi kayang makita ng mga ordinaryong tao lamang. Kakaiba ang gubat na ito kumpara sa mga napuntahan na natin. Tandaan mo yan, kaibigan. Agad kong inayos ang tent ko at para naman maayos ko na din agad ang mga kagamitan ko bago lumubog ang araw. At ang makita ni Otsyok na maayos na ang aking tent, nagpaalam na ito ng tuluyan. Umalis na nga ang kaibigan kong si Otsyok na parang may pag-aalala sa akin. Lagi itong nakatingin sa kagubatan at ang aso niya ay kita ko din na may inaamoy at kakaiba ang ikinikilos. Hindi ko na ito pinansin pa dahil ang mas mahalaga sa akin noon ay ang aking trabaho. Matapang kasi ako at yun ang akala ko. Ang buong akala ko pa nga ay kaya ko ang lahat. Yung tipong para sa akin, pare-pareho lamang ang kagubatan sa Pilipinas. Siguro nga ay matigas ang ulo ko at dahil sa kagustuhan kong makakuha ng magagandang anggulo, hindi ko na namalayan ang lugar na bawal kong puntahan. Maging ang mga bili ni Otsyok ay bigla kong nakalimutan. Namangha kasi ako sa kakaibang ambience sa lugar na natuklasan ko. At dahil iba ang amoy ng kwintas na ibinigay ni Otsyok, nababahuan kasi ako. Para mga buto ng mga halaman o prutas.
Inalis ko ito at isinabit sa tent ko. At para sa akin, simpleng kwintas lang yon. Ng mga katutubo lang ang gumagamit. Minamaliit ko ang kakayahan ni Ojok at ang kahalagahan ng kwintas na yon. Maaga pa noon. Kaya naman sa isip ko, baka makakakuha pa ako ng kahit ilang anggulo at kahit ibon man lang. Kaya naman naglalakad-lakad ako sa di kalayuan sa tent ko at hinihintay ko na din ang paglubog ng araw. Sanay ako sa bundok, kaya naman ang mga ungol na mga hayop sa gubat ay nakasanayan ko na rin. Alam na alam ko ang alulong na mga asong gubat at mga pusang musang at alimos at kung ordinaryo kang tao, katatakutan mo. Pero para sa tenga ko ay musika na ito. Wala man lang akong maramdamang panganib na mga oras na yon. At dahil maaga-aga pa naman, naging abala ang mga mata ko sa paghanap ng target ng piyesa ko. Kuha lang ako ng kuha ng larawan at mamaya ko pa titignan ito ng maigi. Mga puno ang aking unang target, kaya naghanap ako ng mga punong maraming dahon at maraming sanga. Agad ko itong tinutukan ng kamera. Kilalaki ng mga puno sa lugar na yon. At ang iba, halos hindi ko nakilala ang tawag sa kanila. Akasya, mga nara, at mga mahogani lang ang kilala ko, pati mga ipil-ipil. Humahanap ako ng kakaiba para naman magulat ang mga parokyano ko. Isang musang o alimos ang aking namataan sa taas ng puno. Nakatitig ito sa akin at lisik ang mga mata. Agad ko itong kinunan at napakaganda ng pagkakakuha ko. Binalikan ko ng tingin at talagang titig na titig ito sa akin. Muli, wala nang dating sa akin ang ganoong senaryo. Para sa akin, isa lang iyong hayop na gubat. Kaya nagpatuloy ako sa pagkuha at ang paglubog ng araw na aking inaabagan ay malapit na. Kaya naghanap ako ng magandang pwesto. Yung tipong kuha ang paglubog ng araw at ang anggulo ng bundok. Lumayo na ako sa mga naglalakihang puno at sa isip ko may bukas pa naman. Marami pa akong oras basta ang nasa isip ko ng mga oras na iyon, ang paglubog ng araw, ang uunahin kong kunan ng anggulo. Dumapa ako sa makapal na damuhan at nakaharap sa lulubugan ng araw. Lumilingon pa ako sa tent ko at tanaw ko pa naman ito. Inilibot ko pa nga ang aking paningin sa malawak na kaparangan at panatag naman ang aking nararamdaman. Solo na ako at alam ko naman kailangan ko ring maging alerto. At sa pag-check ko ng lente ng kamera ko, nagulat ako. Isang baboy ramo ang lumabas sa kagubatan at tumayo na nakaharap sa akin. Agad ko itong kinuna ng larawan at agad din akong lumayo. Umuugok pa ito na parang galit sa akin. Lisik ang mga mata at titig na titig sa akin na parang naghahanda na lulusob ito. Alam kong delikado ang baboy ramo, kaya dapat iwasan. Dahil nangahabol ang mga ito at nanunuwag, lalo na kung mag-isa ka lang. Napatayo ako dahil akmang tatakbo patungo sa akin at nakaramdam ako ng takot. Kaya napatakbo na ako pabalik sa tent ko at paglingon ko, tumatakbo na ito patungo sa destinasyon ko at halos madapa na ako sa pagtakbo. Nakapasok agad ako sa tent at nagsara. Sa munting buta sinilip ko ang paligid. Nag-aagaw pa noon ang dilim at liwanag. Kaya naman kita ko pa ang palibot ng tent ko. At wala na akong makitang baboy ramo. Hindi na ito umabot sa lugar ng tent ko. Nang hinayang tuloy ako sa paglubog ng araw.
Hindi ko nakuhanan ito at napaisip ako na sana kinabukasan may makunan pa ako sa ganong anggulo. Napaisip naman ako, bakit ganoon ang naging reaksyon ng Baboy Ramos sa akin? Noon ay nakakakita na ako ng ganong uri ng hayop gubat sa kabundukan ng Laguna. Pero hindi ganon ka-agresibo. Hindi na ako lumabas ng tent ko. Tinignan ko na lang ang ibang mga larawang nakunan ko. At habang tinitignan ko ang mga kuha ko mula sa musang sa puno at sa matapang na Baboy Ramo, bakit blanko ito? At wala ang mga ito sa gallery ko. Samantalang ang mga larawang iyon, alam na alam ko namang nakunan ko. Teka lang, ngayon lang ito nangyari ha. Nakakapanibago naman. Sayang din ang ilang oras kong iyon. Ang musang sa malaking puno. Malaking halaga na sana yun. Nakakapagtaka talaga. Parang may mali eh. Sa isip ko. At nag-iba ang aking mood. Pinatay ko na ang aking laptop. Hindi na naging maganda ang aking pakaramdam ng mga oras na yon. Dahil may kakaiba na. At alam ko na iba na ang nangyayari sa aking paligid. Agad akong naghanda baka lusubin ako nang hindi ko pa alam kung ano bang klaseng hayop iyon. Pero alam kong matibay ang tin ko. Kahit matalas na pangil o kutsilyo, hindi kayang sirain ang tin ko. Kaya malakas ang loob ko na safe ako sa loob. Nang medyo lumalalim ng gabi, pagtingin ko sa orasan ko, 10:00 pasado na. Kakaiba ang katahimikan ng paligid. Hindi ko malaman kung bakit napakainit. Gayong malakas naman ang hangin at may labasan at pasukan ng hangin ang ibabaw ng tent ko. Hindi ako makatulog at nagsimula na akong matakot kasi may mga kakaiba ng ungol akong naririnig na alam kong hindi iyon galing sa mga hayop sa gubat. May naaamoy na akong malansa na sumama sa hangin papasok sa loob ng tent ko. At sa dami ko ng karanasan sa gubat at kwento na rin ng mga kasamahan kong photographer, hindi na ako mangmang pagdating sa kwentong elemento at mga lahing aswang sa Pilipinas. Matapang ako sa matapang pero ibang usapan na kung papatay nila ako dito sa gitna ng gubat. Nagdasal na ako dahil alam kong may panganib at hindi na bago sa akin pagtungkol na sa mga aswang. Marami na akong narinig kaya sa pagkakataong iyon. Ang musang at Baboy Ramon na nawala sa larawan na kinunan ko, alam kong hindi sila normal o ordinaryong hayop lamang. Kwento pa ng aking mga ninuno noon. Kaya ng mga aswang na hindi makita sa salamin o lente ng kamera. May mga matataas na lahi ng aswang na may kakayahang hindi makita ng ordinaryong mga mata ng isang tao. Purong Tagalog ako at kahit papano'y nakapag-research na ako at matagal na ring panahon na alam ko ang tungkol sa kanila. Dahil nga sa klase ng trabaho ko, kailangang hindi ako mangmang sa mga ganong kaalaman. At ngayon naramdam kong may dapat akong paghandaan. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ang mga ungol ay malayo at hindi malapit sa lugar ng tent ko. May kinalaman kaya sa ibinudbud ng kaibigan kong si Otsyok. At agad kong naalala ang kwintas. Agad ko itong sinuot. Sa awa ng Diyos, nawala ang mga ungol bandang 3:00 ng madaling araw. At nag-iba na ang pagkaramdam ko. Nakatulog na ako ng konting oras. Maaga pa at agad din akong nagising at nagsisimula ng lumiwanag ang paligid. Nagkape muna ako habang mainit pa ang laman ng aking termos. Nakatulala ako at hindi maalis sa aking wisyo ang amoy na malansa at mga ungol nila. Hindi sinabi ni Otsyok ang tungkol sa kanila. Ayaw siguro nito na mangamba ko.
At ang kanyang iniwang mga pangontra, alam ni Otsyok na ligtas ako. Kaya kailangan ko ng magmadaling tatapusin ko na agad ang sadya ko sa lugar. At agad na akong naghanda. Nagpasalamat ako sa Diyos at buhay pa ako. Umaga na at lumiwanag na ang paligid. Nagpasya ako na pipilitin kong tapusin ang aking trabaho sa loob ng maghapong iyon. At aalis na agad ako kinabukasan. Agad kong inahanda ang kamera ko at sinisigurado na may dala na akong patalimpang depensa. Sa pagmamadali kong lumabas ng tent, naiwan ko ang kwintas na bigay ng kaibigan kong si Otsyok. Nagbihis kasi ako at hindi ko na malaya na inalis ko pala ito. At ang maalala ko ay malayo na ako sa tent ko. At dahil wala akong oras na sasayangin ay hindi na ako bumalik pa sa tent. Katuwiran ko, araw naman at babalik naman ako. Pagtirik na talaga ang araw. Madilim pa ang loob ng kagubatan ng lingunin ko at napansin ko pa na may lubid na nakatali sa puno. Pero ewan ba naman, bakit wala akong naalala ng oras na yon? Na sinabi nga pala ni Otsyok na huwag akong lalampas sa lubid na nakatali sa punong iyon. Dumiretso ako at patuloy na naghahanap ng magagandang puno at dahan-dahan akong naglakbay sa abot ng aking mga mata. Abala ako sa paghahanap ng mga puno na pwede kong kunan ng larawan. Hindi ko namamalayang humahakbang na pala ako papalayo. At nasa kabila na ako ng lubid na nakatali sa mga puno. Basta ang aking nararamdaman noon ay masaya at ang aking mga mata abala sa paghahanap ng magagandang puno. At nagsimula na akong pumitik na wala na ako sa tamang wisyo ko. At nabulaga ako sa malaking panikin na nakabitin sa malaking sanga ng akasya. Dalawa itong nakabitin na kasing laki ng tao at halos mangatog ang mga tuhod ko. Hindi pa nagliliwanag sa loob ng kagubatan at agad akong nagsusumiksik sa malalaking halaman na may makakapal na dahon na aking nadaanan. Kitang-kita ko na kumibo ang dalawang nilalang na iyon at bumuka ang kanilang mga pakpak. At isang mukhang tao na walang buhok na mahahaba ang pangil ang nakatitig sa akin. Wala silang balahibo at ang mga mata nila'y mapupula. Alam kong hindi nila ako kita at sa direksyon ko lang sila nakatingin. Alam kong bulag na sila dahil umaga na at ang kanilang pang-amoy na lang ang gumagana. Tama ang aking hinala. Lahi sila ng aswang at klaseng doon sila namamahay. Tumutulo ang kanilang mga laway at naungol ng bahagya, kagaya ng ungol na narinig ko noong gabi. Sila pala ang mga nakaririnig ko at hindi sila basta hayop sa gubat lamang. Pinaghalong takot at pangamba ang aking nararamdaman. Naisip ko ang lubid na aking nilampasan. Ako ang trespassing at ako ang may sala, kaya dapat na akong bumalik sa lugar ng aking tent. Nakita ko nang nagbabago na ang kanilang pwesto. Naaamoy na nila ako at ang mapupula nilang mga matay parang may hinahanap. Hindi na ako makagalaw sa pwesto ko dahil maririnig nila ang tunog ng mga tuyong dahon na aking tinatapakan. Mukhang binabantayan na nila ako. Kahit nanginginig ako sa takot, sinubukan ko silang kunan ng anggulo na walang flash. Dahan-dahan kong itinutok ang lente ng kamera ko sa dalawang nilalang na iyon at kinunan ko ito ng maraming beses. Sa isip ko, bahala na. Ang mahalaga ay nakunan ko sila. At kung hindi nila alam na andun ako, malamang makikita ko ang larawan nila. At dahil wala namang flash ang camera ko, hindi pa rin ako makagalaw. Natatakot ako na baka marinig nila ako. Dahil maraming tuyong dahon sa paanan ko at hirap na ako sa aking pwesto.
Dahan-dahan akong gumagapang papalayo. At habang sa aking paggapang, may mga paa akong nakitang papalapit sa akin. Diyos ko, sambit ko. At may humawak na nga sa likuran ko. Tumulo na nga ang luha ko sa takot. Kaibigang Roel, magmadali ka, bulong ni Ochok. Si Ochok pala ang nakita kong papalapit sa akin at agad niya akong nahila papalabas ng kagubatan. Isang atungal na napakalakas na parang halimaw ang aming narinig. Takbo kaibigang Ruel, sigaw ni Ochok. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang tinatapakan ko ng mga oras na yon. Basta tumakbo ako kasunod si Ochok. At isang malakas na pagaspas ang aking narinig sa aking likuran. Isang matalas na bagay ang gumuhit sa aking likuran din. Napasigaw ako sa sakit. Aray, wag po, maawa kayo, sigaw ko. Wag, kaibigan kong taong yan. Huwag mo siyang sasaktan, kundi lalabanan kita. Muling sigaw ni Ochok. Astig ng pangalan. At isang boses ang aking narinig. Nakakatakot ang tinig na yon. Huwag kang papasok sa aming teritoryo. Napagkasunduan na natin yan, Ochok. Ikaw at ang kaibigan mo ang sumira sa ating kasunduan. At alam ni Kapitan yan. Pero sino yan? Bakit hinayaan mong makapasok dito? Sigaw ng malaking lalaki sa taas ng puno. Kaya nga humihingi ako ng paumanhin. Patawarin mo ng kaibigan ko. Hindi niya alam. Hindi. Amin ang lalaking yan. Pagkain na namin ang taong yan. Sigaw pa ng isa pang lalaking hubad na nakabitin sa sanga ng malaking puno. Subukan nyo. Masasaktan kayo. Sigaw ni Ochok. Nagsaboy ng asin at parang harina si Ochok sa paligid. At maging ako'y sinabuyan ni Ochok. Pati ang sugat ko sa likuran ko. Mahapdi man pero may kakaibang ginawa akong naramdaman. At agad na nailagay ng kaibigan ko ang kwinta sa leeg ko. Bumulong si Ochok ng mga salitang hindi ko maunahan. Traitor ka, Ochok! Traitor ka! Sigaw ng mga halimon na aswang o lahing asura kung tawagin ng mga katutubo sa lugar. Muli akong lumingon sa taas ng puno. Ang dami na nila. At may mga kababaihan at kabataan na rin. Nakasabit na parabang mga paniki. At ang mga anyo nila'y lisik na lisik ang mga mata sa galit sa amin ni Ochok. Hindi na kami nagawang lapitan pa ng mga dalawang malalaking lalaki na nasa 6 na pulgada ang taas. At may nakakatakot na boses, mga matang nanlilisik. Dahil na rin sa karagada ni Ochok at sa mahiwagang pahuder na lagi niyang isinasaboy, naiirita ang mga hubad na lalaki at umuungol sila na parang nasasaktan. Laking pasasalamat ko kay Ochok, kundi dahil sa kanya'y tiyak patay na ako. Pumasok pa sa isip ko na kung nahuli ng dating si Ochok, malamang kinakain na nila ako ng buhay. Kaibigan, mabuti na lang at ako'y agad na bumalik dito. Nag-aalala kasi ako sa iyo. Agad kitang hinanap at naamoy ka naman agad ng aso ko. Muntikan ka na kaibigang Ruel. Pumasok ka sa kanilang teritoryo. Ang lubid ay nilagay yan ng aming mga punong barangay. Matagal na sila dyan. Alam na ng ating gobyerno. Kaya sana mag-iingat ka na sa susunod. Saad ni Ochok. Salamat, Ochok. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Pasensya ka na naging matigas ang ulo ko. Hindi ko kasi naintindihan at hindi ko inintindi ang iyong mga bilin. Uuwi akong buhay sa pamilya ko dahil sa inyo ng aso mo. Saad ko.
Binilisan na namin ang takbo hanggang makalabas kami sa kagubatang iyon. Napapalingon ako sa ibang panig ng kagubatan at may mga tao na ring naglabasan at nakatingin sa amin. Marahil sila ang pamilya ng mga lalaking nasa puno at lahat sila'y lahing asura. Parang takam na takam sila sa akin at alam kong ako ang mali at nauunawaan ko naman iyon. Pagkabalik ko sa tent, agad kong inihanda ang aking kagamitan upang umalis na. Nananatiling kirot ang aking likuran at ang amoy na malansay para bang nakadikit sa aking balat at damit. Kaya pinipilit ko itong hubarin. At ang sugat ko sa likuran muli itong nilagyan ni Otsyok ng powder na kanyang daladala lagi. Napapasigaw ako sa sakit pero bulong ni Otsyok, kailangan kong tiisin dahil may mga lason daw ang mga kuko ng lahing asura. Baka daw ay ikakamatay ko daw. Nakaramdam nga ako ng panghihina. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko upang makauwi pa ako sa pamilya ko. Hindi ko namamalayan na tumutulo na pala ang luha ko sa takot. Takbo at lakad na ang ginawa namin ni Otsyok, makalayo lang sa lugar na iyon. Hindi ko na alam kung paano ko nadala ang tent kong halos hindi ko na natiklop sa pagmamadali namin. Ang mga aso ni Otsyok ay nananatiling tumatakbo at hindi umaalis sa tabi ko. Para silang taong may isip na parang pinoprotektahan nila ako at hindi iniiwan. Nakauwi ako sa aming bahay ng ligtas at hindi malilimutan ang aking karanasan na iyon. At ang markang iniwan sa aking likuran ay nananatiling nakamarka sa aking balat habang buhay. Tinignan ko agad ang aking mga nakuhang larawan at kitang-kita ang dalawang malaking paniki. Wala mang maniwala sa aking kwento at naibenta ko naman sa malaking halaga ang larawan ng dalawang aswang. Hindi ko panagsisihan ang aking karanasan sa lugar na iyon. Nabawi ko naman sa halaga ng larawan na kahit madilim ang kuha ko, ang malaga ay nabenta ko. Binalikan ko si Otsyok sa kanilang bahay sa Kabayanan. May mga bahay na kasi sila sa bayan. Doon tumutuloy ang mga katribo ni Otsyok na nag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Malayo pa lang ako nakangiti na sa akin ng aking kaibigan. Alam niya na masaya ako dahil makakapagpatuloy muli ako sa aking nasimulan. Lilipat lang ako ng ibang probinsya at muli niya akong sinamahan. Sa pagkakataong iyon, hindi na namin makakasama ang mga alaga niyang aso. Ang daladala ngayon ng kaibigan kong katutubo ay mga talisman na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Kaya naman ang yabang-yabang ko at muli kaming naglayag at masayang tinapos ang aking trabaho kasama si Otsyok. Malaki muli ang aking kinita at malaking tulong ang ibinigay kong pera sa pamilya ni Otsyok. Mula noon, naging partner ko na si Otsyok hanggang ngayon. Nalilibot na namin ang buong Pilipinas at napapag-aralan na namin paano iiwasan ang mga nilalang na kagaya nating dapat ding mabuhay sa mundo. Tandaan lang po natin, sila ay kagaya din nating may pamilya at lumalaban din sila sa hirap ng buhay. Kaya igalang na lang po natin ang kanilang kaugalian dahil hindi naman po sila mananakit kung hindi natin sila gagambalain. Sa mga magtatanong kung nasaan na ang kuha kong litrato, para po sa amin ay kapag naibenta na ito, ay bawal mo na itong ilabas o isa publiko. Alam yan ng mga photographer. Maraming salamat po at yun lang. Wakas.